Nahum chapter 1. Tungkol sa Ninive ang message na ito, isang vision na nakita at sinulat ni Nahum na taga-Elkosh. Ang matinding galit ni Lord. Ayaw ni Lord God na meron siyang karibal. Naghihiganti siya at nagpaparusa. Gumaganti si Lord sa lumalaban sa kanya. Nagagalit siya sa mga kaaway niya. Hindi mabilis magalit si Lord kahit sobrang powerful niya. Hindi niya palalagpasin ang mga taong nagkasala. Pag dumaan si Lord, ayan na ang ipo-ipo at bagyo. Yung mga ulap naman, parang alikabok sa paanan niya. Sa utos niya, natutuyo ang dagat. Lahat ng ilog, tinutuyo niya. Nanunuyot ang mga bukid ng Bashan at ang Mount Carmel. Nalalanta ang mga bulaklak ng Lebanon. Nayayanig ang mga bundok pag nandyan na si Lord. Natutunaw ang mga burol. Nayayanig ang lupa pag nagpakita si Lord. Nanginginig ang mundo at lahat ng nakatira doon. Sino makakaligtas pag nagalit na siya? Sinong makakatagal sa tindi ng galit niya? Parang sumasabog na bulkan kung siya ay magalit. Natuturog ang mga bato sa pirasong maliliit. Mabuti si Lord, matibay na tanggulan pag may kaguluhan. Mga nagtitiwala sa kanya, pinoprotektahan. Wawasakin niya ang mga kaaway na parang bahang rumaragasa. Hahabulin hanggang kamatayan lahat ng kontra sa kanya. Anong binapalak mo laban kay Lord? Tatapusin ka niya. Isang beses ka lang makakalaban at yun na ang iyong katapusan. Kagaya ng sangasangang tinik at tuyong dayami, kayong mga lasing ay susunugin. Galing sa iyo yung nagplano laban kay Lord. Sinabihan niya ang iba na gumawa rin ng masama. Kaya ang sabi ni Lord sa bayang Israel, kahit malakas at marami ang mga taga-Assyria, mauwasak sila at mawawala. Pinahirapan ko kayo noon, pero hindi ko na uulitin yon. Tatapusin ko na ang pagpapahirap ng Assyria. Pang-aalipin sa inyo, puputulin ko na. Ito ang utos ni Lord tungkol sa Assyria. Mapuputol na ang lahi nila. Mga Diyos-Diyosan nila sa temple, sisirain ko na. Hinuhukay ko na ang libingan nila. Hindi nila deserve na mabuhay pa. Tingnan nyo sa bundok, may messenger na parating. Good news ang dala niya. Kapayapaan para sa atin. Mga taga-Juda, i-celebrate nyo ang mga piyesta. Ibigay nyo sa Diyos ang mga pinramis nyo. Hindi na ulit kayo masasakop ng masasama. Nawasak na talaga sila. Nahum chapter 2. Ang pagbaksak ng Ninive. Ninive, nilulusob ka na ng dudurog sa iyo. Ihanda ang depensa. Bantayan ang kalsada. Tipunin ang mga sundalo. Mag-ready ka na para sa laban. Ibabalik na ni Lord ang ningning ng Israel. Gaya nung di pa sinasamsam ng kalaban ang kanyang yaman. Mga kaaway na sundalo, may dalang shield na pula. Kulay red din ang mga uniform nila. Nakahanay na at palusog na sila. Nagliliyab na apoy ang mga sasakyan nilang panggera. Gusto nang sumugod ng mga kabayo nila. Kumakaripas ang mga karwahe sa kalsada. Pabalik-balik ang takbo sa mga plaza. Nagliliwanag sila na parang mga torch at gumuguhit na parang kidlat. Pinatawag ang mga officer. Nagkandara pa sila sa paglapit. Nagmadali sila papunta sa pader. Sinet up nila ang shield. Biglang nabuksan ang mga gate sa ilog. Takot na takot ang mga tao sa palasyo. Nagimpihag ang reyna. Nag-iyakan ang mga babaeng alipin niya. Gumawa na parang kalapati. Sinusuntok ang dibdib nila. Parang tubig na galing sa nasirang dam. Nagsitakas ang mga taga-Ninive. Tumigil kayo, sigaw sa kanila. Pero walang lumingon kahit isa. Hakutin niyo ang mga silver.
Hakutin nyo ang mga gold. Sobrang dami ng kayamanan dito sa city. Wasak na ang Ninive. Iniwan na yon at sira-sira na. Pinanghinaan na sila ng loob. Wala nang lakas. Nanginginig ang tuhod. Lahat ng tao namumutla sa takot. Nasa na ang city na tirahan ng mga layon. Mga batang layon kumakain din doon. Doon umuwi ang lalaki at babaeng layon. At ang mga anak nila laging safe doon. Pinatay ng layon ang biktima niya. Pinira-piraso para sa mga anak at asawa. Napuno niya ng nilapang hayop ang kuweba nila. Makinig ka. Ako ang kalaban mo, sabi ni Lord na makapangyarihan. Susunugin ko ang mga karwahe mo. Papatayin ko sa gera ang mga sundalo at kukunin ko lahat ng kinuha mo sa iba. Hindi na ulit maririnig ang boses ng mga messenger mo. Nahum chapter 3. Kawawa itong city na sinungaling at pumapatay. Punong-puno ng yaman na mananakaw at masasamsam. Hagupit ng latigo, ingay ng mga gulong, iabag ng mga kabayo, mga karwaheng maingay ang takbo. Sumusugod ang mga kabayo, kumikinang ang espada, kumikislap ang mga sibat, nakatambak ang mga bangkay, di mabilang ang mga patay, natitisod sa kanila ang mga dumadaan. Yan ang parusa sa prostitute na Ninive. Mapang-akit siya at sobrang ganda. Inakit niya ang mga bansa, inalipin at ginayuma. Paparusahan kita, Ninive, sabi ni Lord na makapangyarihan. Huhubaran kita at i-expose sa mga bansa. Papanoorin nila kung paano ka mapahiya. Tatabunan kita ng basura, ituturing na walang kwenta. Titingnan ka ng lahat at pagtatawanan. Mapapatras ang lahat ng makakakita sa iyo. Sasabihin nila, wasak na ang Ninive. Sino pang maawa sa kanya? Meron mang gusto mag-comfort sa kanya? Mas lamang ka pa ba sa Teves na nasa tabi ng Nile River? Meron siyang ilog na nagsisilbing pader. Tubig sa paligid ang depensa niya. Ang Ethiopia at Egypt naging sakop niya. Walang limit sa kanyang kapangyarihan. Kakampi niya ang mga bansang Put at Libya. Pero ginawa siyang bihag. Dinala sa ibang lugar. Hinampas ang mga baby sa mga bato sa bawat kalsada. Ang mga leader, ginapos ng kadena. Pinaghati-hatian na mga bumihag sa kanila. Ninive, mahihilo ka rin at malalasing. Susubukin mong tumakas sa mga kaaway. Ang mga kuta mo, parang fig tree na hinog ang bunga. Pag inuga ang puno, diretso laglag ang prutas sa bunganga. Mga sundalo mo, para mga babaeng di marunong lumaban. Wala nang depensa ang lupain sa mga kalaban. Nasunog na ang mga gate mo at pangharang. Mag-ipon na ng tubig. Paghandaan ang mga susugod. Patibayin mo ang mga muog. Kumuha ng mga putik. Gumawa ng mga bricks. Ihanda ang maraming pangmolde ng mga yon. Pero lalamunin ka ng apoy. Mamamatay ka sa espada. Mauubos ka parang tanim na kinain ng mga locust. Kaya sige, magpakarami ka. Sing dami ng mga locust. Pinarami mo ang mga negosyante dyan. Mas marami pa sa mga stars sa langit. Pero wala na silang lahat. Kagaya ng mga locust na nagsiliparan na. Mga official mo, parang grupo ng mga locust. Nakadapo lang sa bakod pag malamig ang panahon. Pag sikat ng araw, lumilipad na sila. Walang nakakaalam kung saan sila pumupunta. O hari ng Assyria, tulog ang mga shepherd mo, ang mga leaders mo, habang buhay ng tulog. Mga mamamayan mo, nakakalat sa mga bundok, ni wala man lang nagka-gather sa kanila. Hindi na mapapagaan ang nararamdaman mong sakit. Hindi na magagamot ang iyong mga sugat. Lahat ng makakapalita sa pagkawasak mo, magpapalakpakan. Kasi noon, walang nakatakas sa di matapos-tapos mong kasamaan.